Nan. Wala na siyang hininga. Nan. Ililigtas ko ang anak mo. Susubukan ko. Nan. Huwag mo akong iwan. Nan. Sa ngayon, ayos lang siya. Salamat. Salamat sa pagligtas kay Nan. Sobrang sama naman noon. Sa tingin ko, nagpapanggap lang ang batang ito. Nagpapanggap na kawawa para makuha ang awa ng iba. Pareho lang kayong dalawa. Mga masasamang tao. Ano ba? Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Kailan, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong mga api sa anak ko. Paano mo ako nagagawang ganoon? Tatawagan ko ang mga taong makakaayos sa anak mo. Aba, anong akala mo sa akin? Tulungan niyo naman ako. Sino ang may lakas ng loob? Sasabihin ko sa iyo. Kung may mangyaring masama kay Nan, kahit na isapanganib ko pa ang buhay ko, ihuhulog din kita sa impyerno. Gumising ka na. Gumising ka na, Nan. Anak ko. Nanay. Nanay, nandito ka na, Nan. Nanay. Ang Panginoon ang nagligtas sa akin. Ngayon, ako, mabubuhay na ako ng maayos. Chu Yi. Protektahan mo ako. Ako ang kinatawan ng kumpanyang Chu. Kailan, mahirap siyang tao. Nang ahas siyang mga api sa akin. Hindi kanya nirerespeto. Wala siyang pakialam sa kumpanyang Chu. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Sabi ko na sa iyo. Takot si Nan sa mga masikip na lugar. Delikado iyon at maaaring magdulot ng kamatayan. Tapos ikukulong mo pa siya sa madilim na silid. Ikaw ang mamamatay tao. Totoo naman ang sinasabi niya Kailan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kasalanan yun ng anak mo dahil sa pagtakbo-takbo niya. Nagkamali lang siya ng pasok sa madilim na silid. Sa huli, kasalanan pa rin yun ng anak niya. Problema niya, bahala siya. Hindi niya dapat sinama ang anak niya sa set. Ako ang nagsabi sa kanya na dalhin ang anak niya. Chu Yi. Pinayagan mo siyang isama ang anak niya rito. Alam ko na. Sigurado akong nilalandi ka niya. Ginamit ka niya para makahanap ng mayamang asawa. Lucy. Pinaghihinalaan mo ba ako? Hindi Ano ba talaga ang nangyari? Gusto kong malaman ang totoo. Ano nga ba talaga ang totoo? Naka-record na lahat ng CCTV sa pinangyarihan. Suriin ang camera para malaman kung sino ang nagsisinungaling. Kailan? Ang camera ng production team ay para sa paggawa ng pelikula. Hindi para gamitin mo bilang paniniktik. Bukod pa rito, ang camera, ari-arian yan ng production team. Bakit mo naman magagamit? May karapatan akong manood, di ba? Taha, panoorin natin ulit ang CCTV. Para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Maglakas loob ka bang sabihin sa harap ko ang mga kasinungalingan mo? Ikaw na masasamang tao, hindi karapat-dapat na maging kinatawan ng Chu Corporation. At kayo naman. Kayo ay tinanggal sa trabaho. Malis na kayo. Chu Yi. Huwag ka nang magalit. Nag-init lang talaga ang ulo ko kanina. Bukod pa rito, ayos lang naman ang bata, Kung sakaling may mangyari man sa bata, akala mo ba magiging kalmado lang ako sa pakikipag-usap? Simula ngayon.
Hindi ka na ang kinatawan ng Chu Corporation. Ang bagong kinatawan ay si Kaylen. Ako. Si Chu Yi. Anong karapatan niya? Hindi ko tatanggapin. Matagal na tayong magkaibigan ang dalawang pamilya natin. Magiging magkamag-anak din sana tayo balang araw. Ipagwalang bahala na natin ang pagiging magkamag-anak. Hindi ko pa naisip yan. Nanay. Ang hilo-hilo ko na. Ihahatid kita sa ospital. Tara na. Pakiusog naman po. Kung sakaling masaktan ng aking alaga, sobrang masasaktan ako. Pakiusog naman po. Nanay. Bakit ka nandito? Chu Yi. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko ring itanong sa iyo iyan. Bakit ka narito? Nasugatan ng anak ng kaibigan ko. Dinalaw ko sila, para sa anak ng iba. Ganito ka pa kainahang. Hindi mo pa rin ba natagpuan ang iyong anak? Hindi ka ba nag-aalala? Nanay, hinahanap ko pa rin iyon. Palagi kong pinaghahanap ang anak ko. Ang batang ito ay nasa panganib sa harap ko. Hindi ako pwedeng manood lang. Kumusta na ang bata? Nasa emergency room pa rin. Dati, si Nannan ay takot sa mga lugar na nakakulong. Kapag aatakihin siya, kailangan lang siyang makalabas sa nakakulong na lugar. At pagkatapos ng ilang sandali ay gagaling na siya. Bakit kaya hindi pa siya bumabalik sa dati ngayong pagkakataon? Maaaring dahil sa sobrang takot niya. Bakit kaya ganito? Sa mga nakaraang taon, ako lang ang nag-aalaga kay Nannan. Mahirap iwasan ang mga sinasabi ng iba. 2 taon na ang nakakaraan. May nagsabi kay Nannan na ayaw siya ng tatay niya, kaya siya iniwan nito. Nagalit siya, at naghanap ng kanyang ama. Pero ikinulong siya sa isang madilim na silid. Kaya siya nagkaroon ng claustrophobia. Kasalanan ko ito. Dapat lagi akong nasa tabi niya. Hindi iyon kasalanan mo. Kasalanan iyon ng ama ng bata. Hindi. Hindi siya karapat-dapat maging ama ni Nannan. Huwag kang mag-alala. Ang cute-cute ni Nannan. Gusto siya ng lahat. Maniwala ka sa akin. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Maniwala ka sa akin, magiging maayos din ang lahat. Doktor, kumusta na si Nannan? May sakit na leukemia ang anak mong babae. Paano naman nangyari iyon? 5 pa lang si Nannan. Napakabata pa niya. Paano siya magkakaroon ng ganoong sakit? Napakaunlad na ngayon ng medisina. Basta't makahanap lang ng tagmang bone marrow. Magagamot ang leukemia. Tama ka. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong makasama si Nannan. Pansamantalang wala na sa panganib ang anak mo. Maaari na siyang ilipat sa isang ordinaryong silid. Sige po, salamat, Doktor. Chairman, may balita na po kami tungkol sa dalaga. Nannan, huwag kang mag-alala. Nagpa-bone marrow test na ako. Kahit na ang bone marrow ko ay hindi. Hahatol din ako ng paraan para mailigtas ka. Huwag kang sisuko. May pag-asa pa naman. Ang anak ko rin ay mapalad. Ang bone marrow ng kanyang ama ay tugma.
Napaka-successful ng operasyon. Malapit na tayong makalabas ng ospital. Magtiwala ka sa anak mo. Magiging ayos din siya. Ang ama ng bata. Kung hindi kami magtugma ni Nana ng bone marrow, kahit saan pa sa mundo, hahanapin ko pa rin ang lalaking iyon. Kukuha lang ako ng kanin. Maaari mo ba akong tulungan na bantayan ang anak ko? Sige, huwag kang mag-alala. Salamat. Tungkol sa dalaga, may impormasyon na kami. Ang sabi ng taong nasa eskinita, may batang babae raw na madalas lumilitaw doon. Nannan ang pangalan. Malaki ang posibilidad na siya nga ang dalaga. Nannan. Anak ni Kaylen, Nannan din ang pangalan niya. Hindi pwedeng ganun kasabay. Kaya pala, siya nga pala ang anak ni Kaylen. Marami na akong naisip. Sa mundo, ano ba naman ang pagkakatulad na ganito? Chuyi, bakit ka na parito? May kailangan ka ba? Wala naman. Ano ang iyong balak gawin sa susunod? Nagpadana test ako. Sana magtugma kami ni Nannan. Kung hindi talaga kaya, wala na akong magagawa kundi hanapin ang tatay niya. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kang lumapit sa akin. Sagutin ko lang tong tawag. Pasensya na. Nanay, wala talaga akong pera ngayon. Si Nannan ay may sakit ngayon. Ayoko ng tulong mo. Pero sana huwag mo akong guluhin, pwede ba? Para saan pa ang pagpapagamot kung walang pera? Mabuti pang mamatay na lang ang bata. Naubos na naman ng anak kong babae ang pera ko. Magpadala ka pa sa akin ng 100,000. Ang pinaka-pinagsisisihan ko. Para pakasalan ng anak mo. May hangganan ng aking pasensya. Wala kayong makukuha kahit 1 sentimo sa akin. Mabuti na lang noon, hindi namin sinabi sa kanila ang tunay naming identidad. Kung hindi, mas marami pa ang hihingin nila. Mag-ingat ka. Kumuha lang ako ng mainit na tubig. Nannan. Bakit kayo lumabas? Dinala ko na ang mga gamit ninyo. Bakit ninyo itinapon ang mga gamit namin? Dahil ayaw ko kayong makita. Ito ang pinakamagandang ospital sa lungsod. Mayroon itong pinakamamahal na mga gamit sa lungsod. Hindi ito para sa mga mahirap. Ang mga mayayaman lang ang may karapatang makapasok dito. Nabayaran ko na ang mga bayarin sa ospital. Bakit ninyo kami pinalalayas? Dahil ang nanay ko ay stockholder dito. Lucy, kung galit ka sa akin, ako na lang ang pagdiskitahan mo. Pero wala kang karapatang saktan ng anak ko. May leukemia ang anak mo. Mamamatay din naman siya balang araw. Huwag na nating sayangin ang oras. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Sinabi ko na nga, kung maganda ang tadhana ng anak mo, hindi sana siya naghihirap ng ganito. Sumunod siya sa iyo, mas lalo lang itong hirap ng buhay. Nanay. Ang sabi ng doktor, maayos naman ang kalusugan mo. Malusog ka naman. Ang dapat mo lang tandaan, ay huwag masyadong mag-isip ng masama, hanggat hindi ko pa nakikita ang apo ko. Hindi ako mapapanatag. Sobrang sakit ng loob ko. Iniisip ko lang ang aking pinakamamahal na apo. Iniisip ko kung gaano siya nahihirapan doon. Gusto ko lang siyang puntahan agad. Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Para maalagan mo ng mabuti ang iyong apo. Paano mo nagawang iwisik sa mga mata ko ang sili? Papatayin kita.
Doon ba ang silid ng mga batang may sakit? Ang ingay. Talagang hindi katanggap-tanggap. Aayusin ko lang ito. Ang batang iyon, para siyang kamukha ni Nanan. Ano? Palayasin ninyo sila para sa akin. Ano ba ang ginagawa ninyo? Mga masasama, huwag ninyong inaaway ang nanay ko. Bitawan mo ako, ang sakit-sakit ng mga mata ko. Siraulo kang bata ka, nang ahas kang magwisik ng sili sa mga mata ko. Papatayin kita. Nanan, ayos ka lang ba? Huwag kang matakot, protektahan kita, mama. Ano po ang ginagawa ninyo? Ospital po ito. Hindi po ito ang lugar para manggulo kayo. Chuyi. Ang sama-sama naman ng ugali ng mag-ina na iyon. Sinabi ko na pong kulang ang mga kama sa ospital. Sabi ko po sa kanila umalis na sila. Binuhusan pa nila ako ng sili sa mata. Taon-taon, malaki ang inilalaan ng korporasyon sa ospital. Paano kaya nangyayari ang kakulangan ng mga kama? Chairman. Totoo ngang kulang ang mga kama nitong mga nakaraang araw. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang batang ito, aayusin ko ang lahat, anuman ang dahilan. Hindi pwedeng maantala ang paggamot sa bata. Kung hindi ninyo masisiguro ang paggamot, ibabawi ko ang aking puhunan sa ospital. Huwag naman po. Ang batang ito, agad naming gagamutin. Ihanda ang pinakamagandang silid. Kailan, sumama ka sa akin. May mga salitang hindi ko masyadong masasabi sa iyo ng malinaw. Ang likod ko. Diyos ko, Direktor Zhu. Kailan, nababaliw ka na ba? Sinuntok mo ang direktor. Bulag ka ba? Siniraan niya ako. Nagtatanggol lang ako ng sarili ko. Bakit ka nag-iinarte na inosente? Diyos ko, kung talagang inosente ka, bakit mo ako niyaya sa hotel? Hotel? Sino ba ang nag-aya sa iyo sa hotel? Hindi nga kita kilala. Hindi niya ako nakuha, kaya naman pinagchichismisan niya ako. Maniwala ka sa akin. Alam ko. Kailan, hindi ka mabuting tao. Kapag nakakakita ka ng mayayamang lalaki, sasalpok ka na agad sa kanila. Ganyan ka single ang sabi ni Direktor Zhu. Sigurado ka bang may ebidensya ka? Oo naman. Ito ang susi ng kwarto sa hotel. Binigay sa akin yan ng manager ni Kailan. Ano pang itatanggi mo? Isang simpleng artista lang ako. Ang kinikita ko ay para lang sa anak ko. Sa tingin mo ba kaya kung magbayad ng manager ng hotel? Nasaan ang manager? Gusto kong makausap siya ng personal. Taha. Tawagin ninyo lahat sila rito para sa akin. Ano ito? Chairman, may kainahinalang kilos ang taong ito. Mukhang may ginawang masama ang babaeng ito. Pangulo, ang susi ng kwarto ay ibinigay niya sa akin. Ako. Siya ang aking manager. Kung gayon ay tatanungin kita. Ano ang pangalan ng aking anak na babae? Saan ang bahay ko? Ano-ano ang mga ginawa ko kamakailan? Kung ikaw ang manager ko, siguradong masasagot mo ang mga tanong na ito. Ang bagay na ito, sino ang nagutos sa iyo para suruan si Kailan? Ang bagay na ito, walang nagutos sa akin. Simple lang, ayaw ko lang sa kanya. Isang baguhan, maaaring maging kinatawan ng Chu Corporation. Kung nalutas na ang lahat ng problema. Kaya't kumalma na kayong lahat. Pero Kailan, grabe ka naman. Tinulak mo si Direktor Zhu. Mukhang hindi na matutuloy ang susunod na pag-shoot ng advertisement. Tama. Nasugatan si Zuzin. Hindi na matutuloy ang pag-shoot. Kailan, naantala mo ang pag-shoot. Malaking halaga ang nawala sa isang araw na pagkaantala. Mababayaran mo ba yon? Ituloy na natin ang pag-shoot. Pero saan naman kaya kami makakahanap ng aktor ngayon? Ako na ang magvi-video. Ang highlight ng advertisement ay ang pagpapakita ng mga alahas na suot ni Kailan.
Hindi na kailangan pang ipakita ang mukha ko. Tama si Chuyi. Chairman. Siya, paano niya nagawa iyon kasama mo? Sa paggawa ng isang advertisement para sa alahas. Ano ba ang lakas niya? Taha. Pakilabas na ang mga taong walang kinalaman dito. Huwag mong hayaang maistorbo niya ang pag-shoot. Opo. Bitawan mo ako. Ipagkatiwala mo lang sa akin. Unang beses kong natuklasan na. Pala. Ang gwapo pala niya. Medyo maayos. Napakahusay. Perpekto. Ano ang iniisip mo kanina? Iniisip ko ang kwintas na ito. Suot ba ito ng dating asawa mo? Hindi siya karapat-dapat. Mukhang galit na galit siya sa dating asawa niya. $1,000,000 na bayad sa advertisement. Sapat na para sa gastusin sa operasyon ni Nannan. Ipapadala ang perang ito sa iyong card. Chairman, bago pa lang po ako. Hindi po ako karapat-dapat sa ganito karaming pera. Bilang kinatawan ng kumpanyang Chu. 1,000,000 na ang pinakamababang presyo na. Bukod pa dyan, napakaganda ng naging kuha ng advertisement mo. Huwag ka nang mag-isip pa ng iba. Ito ang nararapat sa'yo. Chairman Chu. Salamat sa iyo. Nannan, nakaipon na ako ng sapat na pera. Kaya na nating magpa-opera ng walang problema. Alam kong may pera ka naman. Ibigay mo sa akin, nanay. Bakit ka nandito? Medyo nahihirapan ako sa pera nitong mga nakaraang araw. Ibigay mo na sa akin ang pera. Ito ang pambayad sa pagpapagamot ni Nannan. Hindi mo pwedeng kunin. Ang batang ito, may leukemia siya. Kahit na operahan pa, mamatay pa rin siya. Bakit mo pa kailangang sayangin ang pera mo sa kanya? Wala naman akong sobrang pera para itapon. Ibigay mo sa akin ang pera. Ang pera. Akin yan. Hindi mo pwedeng kunin yan. Ang galing mo naman. Susuwayin mo ako. Mama, bitiwan mo na po. Bitiwan mo. Nanay. Nannan, huwag kang matakot, nandito ako. Minsan iniisip ko, kung totoong anak ba kita. Ano bang pinagsasabi mo? Pinalaki kita simula't bata ka pa. Kinuha ko lang ang kaunting pera ko para sa pagtanda. Karapatan ko naman iyon. Buti na lang at naunawaan kita. Matagal ko nang alam. Nahihingi ka ng pera sa akin. Kaya bago pa ako pumunta rito, inihulog ko na ang lahat ng pera ko sa health fund. Para sa panggagamot ni Nannan. Wala na akong pera sa account ko ngayon. Kailan? Nang ahas kang lokohin ako. Guard, may gulo. Pakialaman ninyo ang pasyente na makapagpahinga. Umalis na kayo. Bitawan ninyo ako. Kailan, hindi kita patatawarin. Hintayin mo lang ako. Bitawan ninyo ako. Ang babaeng ito. Parang ang ina ito ng iyong dating asawa. Imposible.
Ang iyong dating asawa ay nandito rin ba sa ospital na ito? Isang estranghero lang siya. Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Opo. Chairman. Habang ikaw ay nakakonfine sa ospital para mag-donate ng bone marrow. Para maiwasan kong mag-alala ang amo. Sinabi ko sa lahat na nasa business trip ka. Naibigay ko na ang impormasyon. Okay. Magaling. Nan, huwag kang mag-alala, ha? Pagpasok mo roon, isipin mo na lang na natutulog ka. Kapag nagising ka na, magiging maayos ka na rin. Nanay, nakikita ko po kayo. Mas nag-aalala pa po kayo kaysa sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Gagaling din po ako. Pagaling na ako, samahan niyo po ako sa amusement park. Sige po ba? Sige. Hintayin mong gumaling ka. Ano man ang gusto mo, gagawin ko. Pwede ba? Malapit na ang oras. Pumasok na tayo sa operating room. Panginoon, ipagdasal ko po. Sana'y iligtas mo si Nannan. Para gumaling na siya. At si Chairman Chu rin. Dapat maging malusog din siyang makauwi. Chairman. Sa proseso ng bone marrow transplant, kailangang i-anesthetize ng tuluyan. Tapos kailangang ma-confine sa ospital. Para maobserbahan ng ilang panahon. Pagkatapos ng lubos na paggaling, wala nang maapektuhan sa kalusugan ninyo. Huwag kayong mag-alala, ang anak na babae ni Kaylen ay nasa operating room na. Simulan na natin. Napakaganda ng operasyon. Ililipat na ang pasyente sa sterile room. Salamat po, Direktor. Chairman Chu, salamat po. Chairman. Bakit ka nandito? Alagaan mo na lang si Nannan. Nasa sterile room si Nannan. Isang beses lang ako pwedeng pumunta sa kanya araw-araw. Kaya pumunta ako rito para kamustahin siya. Ang taong nagligtas sa aking anak na babae. Si Chairman Chu. Salamat po. Wala namang kamag-anak si Nannan sa iyo. Pero handa ka namang mag-donate ng bone marrow para sa kanya. Kaya naman. Habang ikaw ay nasa ospital, sisiguraduhin kong aalagaan kita ng mabuti, para mapabilis ang iyong paggaling. Kapag nakita mo na ang tamang tao, ibig sabihin nito ay, tadhana na iyon. Hindi ko kayang hayaang mamatay siya nang hindi tumutulong. Ano ang gusto mong gawin? Tinanong ko na ang doktor. Pagkatapos ng pangkalahatang anesthesia, kailangang imasahe ang paa para dumami ang daloy ng dugo, para maiwasan ang pamamaga ng paa. Sikha na lang ang bahala dyan. Hindi pwede. Kung hindi profesional ang magmasahe, maaaring magkaroon ng side effects. Huwag kang mag-alala, nag-aral na ako ng pagmamasahe noon. Papangangalagaan kita. Hindi pa tapos ang epekto ng pampamanhid. Magpahinga ka na lang ng mabuti. Kahit papaano, habang ikaw ay nakakonfine sa ospital, araw-araw ay dadalaw ako rito para ay massage ka. Chairman, bone marrow donation lang po ang gagawin ninyo.
Pero bakit ang tagal mong nagstay sa ospital? Imposible bang lagi kang nasa tabi ni Kaylen? Araw-araw. Chairman. Tama. Taha. Chairman Chu. Umuwi na nga pala si Nannan mula sa ospital ngayon. Pumunta ako para sabihin sa iyo. Ang galing naman. Umuwi na rin pala ako mula sa ospital ngayon. Teka lang, hihintayin mo ako. Sabay na tayong susando kay Nannan. Kung sakaling makita ni Nannan ang taong nagligtas ng buhay niya, magiging masaya siya ng husto. Nannan, tingnan mo kung sino ang dumating.